Liwanag sa gitna ng kadiliman, ang kwento ng Reformation Theology. Noong unang panahon, ang simbahan ay naroon, mataas, makapangyarihan, pero tila naligaw ng landas. Ang liwanag ng salita ay napalitan ng tradisyon. Ang pag-asa kay Kristo ay napalitan ng pagbili ng indulhensya. Ang kaligtasan, akala mo'y kailangan bayaran. Pero sa katahimikan ng gabi ng kasaysayan, may narinig na tunog, kakaibang tunog. Hindi ng kampana, hindi ng sermon ng kapangyarihan, kundi tunog ng martilyo. Tok, tok, tok. 75 pako ang isinabit ni Martin Luther sa pintuan ng simbahan, at ang bawat salita, ang sigaw ng isang puso, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Mula sa pader ng Wittenberg, kumalat ang apoy, hindi ng digmaan, kundi ng apoy ng muling pagkabuhay. Reformation, pagbabalik, pagbuhay sa paniniwalang ang Diyos lamang ang maluwalhati. Pumasok si John Calvin sa eksena, hindi artista, kundi tagapagsalita ng katotohanan. Ipinahayag ang soberanya ng Diyos, na ang Diyos ay hari at hindi tayo ang bida ng kwento, na ang biyaya ay hindi pwedeng bilhin kundi ibinuhos ng malaya, na si Kristo ay sapat, na ang pananampalataya ay daan at ang Diyos lamang ang maluwalhati. Sola Scriptura, ang salita ng Diyos lamang ang batayan. Sola Fide, pananampalataya lamang, hindi gawa. Sola Gratia, biyaya lamang, hindi bayad. Solos Christos, kay Kristo lamang, hindi sa iba. Soli Deo Gloria, sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. Mga kapatid, ito ang kwento natin. Hindi lang ito kasaysayan, ito ay katotohanan. At kung tayo ay susunod kay Kristo, dapat din marinig ang ating tinig sa panahon ngayon. Hindi para sa ating pangalan, hindi para sa ating simbahan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Reform but always reforming, sa liwanag ng kanyang salita, hanggang siya'y muling bumalik at tayo ay kanyang tawagin.